Yung warap, magandang araw sa inyo lahat. So, ito ngayon, pag-uusapan natin, okay, ang kutsaan kan sa Congress, okay lang ilang yan. Aray ko. Diba? Kutsaan sa Congress, okay, ang, ano bang sistema nito? Si Congressman Suntay, mag-isa lang na pumapabor para kay Ma'am Sara Duterte. Pero against all odds nito guys ha, mag-isa lang siya rito. As in talagang, ayaw ko mapuksaan sa mga bobo eh. Diba? Para sa kaalaman nyo lang, si Congressman Suntay ng Quezon City District 4 ay isa siyang lawyer. Yan. Businessman. Tapos, pogi. Wak lang, pogi talaga siya. Okay? Pero, legit si Congressman Suntay ay isang lawyer. Okay, so, talagang yung mga kalaban niya ng congressman, na kapwa niya congressman, ay mga bobo. Okay? Talagang halam ang kanyang ang mga kaluluwa ng mga hayop na to. Okay, mga demonyo, magnanakaw, lahat. Si Congressman Suntay kasi, mayaman. Ninagmanakaw yung mga yan. Pero itong mga kalaban niya rito sa kongreso, okay, nakakuha ng maleta yan. Sigurado ako gan. Okay? Aray ko. Legit naman talaga na nakakanakaw talaga ng mga kumakalaban kay Ma'am Sara eh. Mga magnanakaw to. Legit. Okay? Tara, gusto nyo na simulan? Tara, mag-reaction tayo sa bawat kanilang binibinawang salita. Joke lang, tara. Let's go. Hearing. Let's now hear the video. They're Kasi playing out the may video of kinausap na ako Vice na President tao. Sara Duterte. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Alam nyo, sa mga, kasi mga bobo na to, alam naman nilang ano yun eh. Hindi naman yan ulit. Ang ina nyo ba? Pag, ang sabi naman Sara rito, pag pinatay siya. Okay? Bobo ka? Bobo kayo? Pag may nangyari sa kanya, yun yung gagawin niya. Kasi alam niya, ang gagawa kay Ma'am Sara, walang iba kundi yung mga sinabi niyang pangalan. Di ba? Ang ina. Kayo po, magpunat na yung mga kayo, okay lang. Magpunat na yung kayo nakaaway mo, hindi kayo kakante. Ganun lang yun, boy. Ang ina, minapanananan mo. Kala mo naman kung sino yung mga santo na ng mga hayop natin, mga magnanakaw naman ng hayop natin. Diba? Putang ina nyo, malapit na kayong makuha ng demonyo. Ako man yan. Na-excite na nga kami, putang ina nyo. Masyado nilang kinakawawa si Vice President Sara namin, putang ina kayo. Malapit na kayo, putang ina nyo. Tara, tuloy. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, O, diba? Nabilin na siya, boy. Pag pinatay siya, ganun ang gagawin. Ganun naman talaga eh. Sa panahon na yun, wala naman talaga hustisya, putang ina nyo. Di ba, kawawa tayong bayan sa inyo, putang ina. Mamayaman lang, pag may pera ka, may hustisya ka. Ganun dito sa Pilipinas. Pero pag mahirap ka, kasi panahon pa ni Marcos na yun, ay wala na, papay. Wala silang pakialam sa'yo, ganun yun, putang ina. Noong panahon ng tatay ni Ma'am Sara, si Pierre Arroquin, walang mayaman mahirap doon. Basta nagkahala ka, haharapin mo talaga, putang ina ka. Ay, wala eh. Kung sino kayo magnanakaw, sino kayo nagkakaso, putang ina yan. Ang galing. Aray ko. Diba? Tara, tuloy. sabi ko, huwag ka tumigil ha. Hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, O, kang ina, nakagagong buwag, oh. Bad trip. Ano kita mo agad si ano, Game Sa Queen. O, kang ina, pangit.
Kanino ano 'to, anak ni Laila de Lima? Tangina, ang pangit ng kamukha niya. Tangina mo yan, 'di ba? Anong pangalan niya? Ay, si ano yata 'to, si Eric Garin. Eric Garin ba 'to? Basta pangit siya. Tuloy. So may we request the honorable endorse Ay, hindi na si Eric Garin. Ano 'to, iba 'to, yung masamang ugali rin 'to, kamukha ni Laila de Lima. Basta magkakamukha, masama ugali. Putang ina mo yan, ang pangit, 'di ba? Ang pangalan, nakalimutan ko yung gaganon, wala kasing pakialam sa gaganon, eh. Tignan mo yung mukha, Lerner yung mukha sa ugali, eh. Putang ina mo, lerner. Tuloy. sir to confirm if that is the same video that she is referring to. Yes, Madam Chair. Putang ina mo, yung nanay niya. Tang ina mo. Tang ina mo, saba. Nang ina, late mo. Ako late ako kamukha. Si Laila de Lima kamukha ng tit ako. Yeah, kamukha. Ayun na nagpalaki sa akin, eh. Sa malang malit ako. Kaya, pag minumura ko to si Laila, parang minumura ko tit ako, eh. Ang ina pa. Alright, so that is for Di ba? Ang anong pangit o si Saba? Alam nyo kaya nanalo yung country list niyan? Yung ML? Akala na mga bumoto, Mobile Legend. Okay lang, ina mo, Laila. Ang galing mo talaga mag-hypnotize. Putang ina ka. Akala ko lang noon, eh. Nung election, ML, Mobile Legend. Akala tuloy ng mga tao, yung mga tanongers, Mobile Legend yan. Okay lang, ina. Laila ka na, Mobile Laila. Okay lang, ina mo, bullshit ka. Okay, tuloy. the record. We show the video for the guidance of Di ba magkamukha? Magkamukha sila, di ba? Putang ina mo yan. Magkahulma, eh. Tuloy. the justice members in the determination of sufficiency in substance. Are the members who wish to comment or manifest with respect to the fourth ground of impeachment or in relation to the Alam mo yung mga ganyang mukha? Alam ko hindi mo magkakatiwalaan, eh, no? Ang alam yan, ramdam mo, eh. Ramdam mo yung kasamaan, eh. Inom nyo, gago kayo, may panahon para sa inyo. Relax lang, okay? Aray ko. Okay, tuloy. video just presented? Madam Chair, The Honorable Zamora. we are all familiar with the actuations of the Vice President as seen in that video. That was, in fact, Sino yan? Ang alam yung epal, may bagong epal, eh, no? May bagong recruit, huwag na yun na mo. Hindi kayo nauubuhan, mga hayop kayo. Ang ina. Aray ko. Basta kulot? Hindi. Mukhang matino naman to, mukhang nabigyan na ng maneta. Sumusunog na to sa script. Pero mo, kasi sa nakikita ko sa kanya, mukhang maamot na, eh. Mukhang mabait naman to si ate. Okay. Pero ano lang, sa kanya, trabaho lang, walang personalan. Di ba? Aray ko. Ano talaga yung on November Ang inahin, bagal naman yung action, eh. Kung naman, isang minute na mo, awa agad, eh. Okay, go. Ano na natin? 23, 2024, and that took place after the Committee on Good Government had their proceedings, and well, we all knew what happened then. That was the time when Attorney Zulaika was detained. And well, it is incumbent upon us to point out the specific portions of the complaint. The Honorable Laila de Lima already mentioned, but it is clear
Aray ko. Here under paragraph 100 that the Vice President committed overt acts constituting impeachable offenses. It says here, and as we saw in the video, that on November 23, 2024, in a morning briefing with the media, Vice President Sara stated that she has talked to an assassin and had instructed him to kill President Marcos Jr., the First Lady, and the former Speaker of the House of Representatives. To continue, in paragraph 105, it states here, instead of retracting what she said, Vice President Sara admittedly owned her previous statement. On November 26, 2024, she publicly confirmed that she had indeed talked to a person who could assassinate the President, the First Lady, and the former House of Representatives. Sorry. Hindi ko pala na-minute yung mic. Gago. Ang habo ko kanina. Ang ina ka, ate, yung mga sinabi ni Ma'am Sara, yun ay kung pinatay siya. Bobo ka. Ano ka sinawanin nyo? Pag pinatay siya, yun yung gagawin niya. Ang ina, hindi naman nung magbasa, oh. Paano naging congressman to? Ayoko na patayin ng mic. Nakakalimot akong on. Ganito nun. Speaker. A reporter said, "So, but you already talked to a person?" Vice President Sara said, "Yes. To do that in the event that you are killed?" And Vice Yeah. President Sara said, "Yes, Yes. yes." Tama. It is my position that the threats were conditional, is inconsequential, and that the mere act of engaging an assassin, as stated in the complaint, is opposed to her oath, and that the mere act of uttering these statements is already impeachable because at the very least, it amounts to a betrayal of public trust, aside from all of the offenses charged in the impeachment complaint. Thank you, Madam Chair. Thank you, Honorable Zamora. Madam Chair. Honorable Suntay. Ayan na si Suntay. Ayan na. Ito na yung pinaka-highlight natin. Okay? Let's go. Tuloy na natin. Let's go. Madam Chair, the complaint alleges that the respondent declared that she had arranged for a person to kill the President, the First Lady, and the Speaker if she herself were killed. The complaint alleges a public statement, but it does not Diba? Tama si Suntay. Pag sinaharap nila tayo, kaya nga niya sinabi yun eh. Kami na ikaw kung mamamatay ka na, hindi mo pa sasabihin. Ha? Mamamatay ka na, hindi mo pa... allege Mamamatay ka na, hindi mo pa sasabihin na ano, na... Kumbaga parang, mamamatay ka na, hindi ko magkakante. Ganun magusto yung mangyari sa inyo. Pag pinatay na kayo, hindi kayo kakante. Pagtakin na niya. Diba? Bobo eh. Tara, tuloy. the existence of an actual agreement to kill. There is not even an overt act in furtherance of such agreement. Any act constituting conspiracy or any act constituting conspiracy or attempted murder. Kasi yung alleged gunman, hindi man lang natin na-present. Now, let's go to the doctrine of free speech. Which guarantees free speech and free press do not permit a state to forbid or prescribe the advocacy of the use of force
or of law violation except where such advocacy is directed to inciting or producing imminent lawless action and is likely to incite or produce such action. Advocacy of violence or law breaking is protected unless it is directed at inciting or producing imminent lawless action and is likely to produce such action. That was stated in Salonga versus Cruz Paño, 134 SCRA 438. Now, kung makikita rin natin dun sa statement ni, dun sa video, and I'm glad that it was flashed on screen, which, kasi, in fact, dapat nga hindi, because it would be premature. As I mentioned, the video is not part of the complaint, but okay lang na ipakita natin dyan, because Tama yun, tama. Alam nga, kaya ako nalabas yung video dyan para pagmukhahin masama talaga sa Sara. Okay? it Okay brings lang yun back, na mga ito eh. Alam mo yun? Pero wala maniniwala sa inyo, tangin na mabait na si Sara, gago kayo. Okay, yung mga empleyado nyo, hindi nyo alam makanunerte yung mga yan. Diba? Kahit ano pang panagas na gawin nyo kay Ma'am Sara, laban sa mga Duterte, lahat ng mga empleyado nyo, bantayan nyo. Baka mga Duterte yan. Diba? Hindi mo sure. Okay? O, tara, tuloy. yung ano natin, yung pag-aalala sa mga yan. The VP said that she hired someone to kill. If she herself was killed, Yan ang sinasabi ko. Pag pinatay siya. Diba? Hindi ko naman siya namatay eh. Diba? So, anong kakaso nyo? Diba? Grip-grip, ganon. Ang may pagbabanta naman sa buhay ng vice president namin. Ako nagmasin nyo pa sa masama. Sa kayong mga haharas sa Pangulo. Kagaguhan nyo yan. Kaya naman gamit yung ng Pangulo. Kapos, kapaliwala kayo. Ang ano nyo ba? Ang ano pa eh. Panibasa yung mga nakapong congressman ko, hindi naman lawyer eh. Bobo eh. Ako lawyer ko sa congressman Suntay, lawyer yan no. Businessman. Kami na nakakaunawa sa mga nangyayari sa bayan. Tapos kayo bobo lang. Aray ko. Tagal na reaction eh no. Okay, tuloy na natin. lo and behold, they are both alive. So ibig sabihin, walang overt action, which was done. Tama. You know, Diba? Buhay naman eh. Ano mo niliyak ng mga ka? Diba? Buhay naman parehas ah. Oh. Kaya nga tayo may security. Para may secure. Diba? Ika lang. Gumigay lang ako. Diba? Ano kang purpose ng security kung hindi mo mapantayan yung Pangulo? Paano ka Pangulo? Tanga. Tuloy. sometimes when I go home late, my wife always threatens to kill me. Sabi sa akin ng asawa ko, papatayin kita na eh. Umaga ka na naman umuwi. And you know, my wife is... Paano mo babaero ka, congressman eh, ha? Nararamdaman ko na, ha? Aramdam ko. Pero okay lang yan, lalaki ka naman eh. Saka marami ka naman pera. Wala ka sa buhay mo. Let's go. the queen of our home, and she is highly respected by everyone in our household. But you know, I am still alive, and my wife only kills me with love. Di ba? Ano? Gets mo na yun eh. Wala na mga ito. Minapananalo na yung ano eh, di ba? Statement ni Ma'am Sara eh. Bobo kayo eh. Gusto na talagang tamganin siya eh. Kaso hindi nyo matatamgan si Ma'am Sara. Okay lang ina nyo kahit anong gawin nyo. Wala kayong magagawa. Okay? Tuloy. Common sense dictates that if you are really serious in killing someone, you do not announce it to the whole world. Tama!
Tama! Ako na lang, halimbawa na lang, kakamatay lang ng Supreme Leader ng Iran. Di ba? Wala naman sinabing Israel na kakatay nila yung Supreme Leader ng Iran eh. Di ba? Hindi naman nila sinabi yun. Pero ano ginawa nyo? Ano ginawa nila? Pinatay nila, di ba? Walang nakakaalam kung kailan. Hindi ko na alam nila pinatay. Aray ko. Tapos, ang ina ito, ano lang, via Zoom. Di ba? Naniwala kayo agad, natakot kayo. Bakit? Bakit kayo natakot? Takot na matay. Bakit kayo natakot na mawala si Marcos? Ha? Bakit? Wala na kayong maleta? Aray mo. Aray Diba? ko. Kaya naman nahayaan ng mga ano yan, security niya. Lalo na, ang presidente, pinakamataas na security yan. Mga elite forces, di ba? Kami na, basta ang hirap. Hirap paniwanag sa part ko eh. Kung paano ba? Kung ang sabi kasi naman sana, paulit-ulit na ako pag pinatay siya, ganun yun. Kami na, naiinis na paulit-ulit na ako sa inyo, mga hayop kayo eh. Go, nuloy. Why would you announce that you will kill someone if you really intend to kill someone? Tama! Ba't mo i-announce kung namin naman ginahuli ka? Nalaman ko sino yung mastermind. Di ba? Gogo, you know? Ang sabi lang naman sana, huling habling nila yun. Pag pinatay siya, yun. Hindi sa'yo mamumuna. Ang ina nyo, gogo nyo eh. Tuloy. Common sense dictates otherwise. Thank you, Madam Chair. Tama. Madam Chair, Thank you. Honorable Abante. with due respect to Congressman Suntay, I do not know if he is lawyering with for the Vice President, because I would even think that he Ang ina na matanda na to. Ano yan? Paano lawyering? Ano gusto nyo? Kalaban ni Ma'am Sara kayong lahat? Lahat kayo gogo, ganon? Ang ina niya, lawyer yan, no? Ikaw, namin naman, pastor ka lang. Pastor na magnanakaw kang hayop ka. Sasabihin mo si Congressman Suntay na naglo-lawyer kay Ma'am Sara. Putang ina, pinapaliwanag sa inyo na mabuti kasi gogo ka. Gogo kayong lahat, putang ina nyo lahat dyan. Aray ko. Okay. Putang ina mo, Abante. Kago ka. Ayaw ko magmura sa matanda eh. Makalolo kasi ako, makalola ako eh. Putang ina mo eh. Tuloy. he is right now defending her. Pero ito you have seen the video. Whether it be that he is joking, that's between her, diba? Thing is this, that amounts to a credible threat against the President, the First Lady, and the Speaker. That is not political noise, just like what he's saying about his wife. Putang ina mo. Inom para lang. Diba? Ibig sabihin, ganun lang kayo kabago, putang ina nyo. Ganun kayo kabago mag-isip. Putang ina ng mga to. Alam nyo na, pag ganun katanda na, diba? Pag ganun na katanda, dapat namamahinga na lang, hindi na kumapasok sa kulit na kayong gago na ganyan. Eh. Diba? Tignan nyo, pustahan tayo. Pag naupong presidente si Sara Duterte, tignan nyo. Tignan nyo na magpapanggap ng ng tanggulan. Aray ko. Maniwala kayo. Magpapanggap ng lumang okra. Diba? Putang ina mo, Abante, alam ko yung kalakas mo, gago ka, magnanakaw ka, gago ka. Putang ina na ito. Sorry ang ina kasi nito eh. Ganyan yung kura, pagkakaniwala mo ba yan? Kaya ka lang ginanalo eh. Diba? Kaso, malakas ka kay Garcia eh. Diba? Mahiya ka naman sa nanalo, putang ina ka. Tapos bumuboses ka pa ba, putang ina mo. Gago ka eh. Tara, tuloy. Sorry putang ina nito kasi matanda na to, gago na eh.
Ano? Ang bagal ng sound ko, aayusin ko lahat ng sound effect. Ang bagal eh. Ang bagal ng response. Pagka pinindot ko ng ganun, late eh. Para, tuloy. What he's saying about his wife is only political noise. No, but my wife But is that not a is not politician. political noise, Madam Chair. That is a red flag for national stability and constitutional order. Ulul! Utang na naman, sa'yo lang yun. Kung ka, magnanakaw ka, matanda ka. Tuloy. Why? The Vice President is not a private citizen. The wife of Congressman Suntay is a private citizen. Anong connect? Diba? Ang sinasabi ni Congressman Suntay, parehas lang silang pinagpapantaan ng buhay. Gogo ka. Sabi ng asawa ni Congressman Suntay, papatayin kita. Kasi late ka na naman umuwi. Hindi ko yun na mamabahit no. Sabi naman Congressman ha, Aray ko. huli. Diba? Pero, diba? Met pa rin, hindi ko sabihin, met parehas na met. Ganun yun. Kinukumpara lang niya sa ganun pakay. Utang na naman, hila mo. Ano matanda na eh. Anak na lang. But not the Vice President. The office of the Vice President carries access, influence, and security resources. That is why the standard for public trust is higher, not lower. Utang na mo, wala nga kami niwala sa'yo eh. Pagkalam ko, kung namin nakatalo ka, kakot umalis ka. Kung may kahihiyaw ka sa sarili mo, kakot gumot na lang yung posisyon na yan, putang ina ka. Diba? Gago ka. Nanay. Madam Chair, thank you very much. Madam Chair. Yun na yun. The Putang ina mo. Honorable Adjong. O, nakita mo, nag-smile. Nag-smile kayo, no? Nakita mo, kupal. Ganyan. Thank you, Madam Chair. And then Honorable Degamo. Very short manifestation regarding the video. Kami na magigawa mo. Ayun yung ano, diba? Anak ng governor na, ay, asawa ng governor na ano, namatay. Ang gulis man na yan. Ang galing mo, ah. Go. The whole nation is aware of this video, actually, Madam Chair. It came out during a press conference that the Vice President called for when Attorney Zulaika was in detention in the House of Representatives. My take on that, Madam Chair, is you can argue on whether a crime is being consummated or not, because some say that it has not been fully implemented, and so therefore the crime is not committed itself. To me, Madam Chair, I know how a layman would understand that is, it does not take one particular threat to be consummated, meaning to be implemented, for it to constitute a betrayal of public trust. The mere fact, Madam Chair, that it was uttered by a sitting Vice President to threaten a sitting President and claim that she had contracted an assassin to do her bidding is in itself an impeachable act. Ang ina nito, sinamat ng gago na to. Pag hinahanap ng bias kayo, anak ng pinagkakaisaan niya naman. Wala namang kwentang sinabi naman para sa tao namin. Diba? It's in itself Ang a sabi betrayal. naman harap, pag pinatay siya. Ulit-ulit na yung boss. Okay lang ilang yan. Ang hihina niya, putang ina niyo. Ano ka sa, matamkap kayo ng pera, putang ina niyo, mamali-mali na, makakakuha niyo. Okay lang yan, okay lang. Ayan niyo. Malapot naman na eh. Malapot naman na kayo. Pakukunin Ma'am Hara. Mali mo, white taon, makaupo yan. Diba? Good mo, sure. Diba? Ganti-ganti lang. Kung ganun naman ang ginagawa na, ganti-gantihan. Mali ko man pero naman kung talaga
kung sa ikakabuti ng bansa, gawin. Putang ina nyo. Talagang, of public trust, Madam Chair. So whether or not it was said in jest, whether or not there was an intention, because it's conditional according to some, whether there was not really an intention, except, for example, that she herself was killed. So that's irrelevant to me, Madam Chair. baka naman, no? Paano lang nilalaban kung naman ka? Diba? Ang sabi nga niya paulit-ulit, pag may nangyari sa kanya, pag pinatay siya, pag na ikaw Muslim ka, diba? Uso sa inyo yun. Pag pinatay ka ba, okay lang sa pamilya mo? Diba hindi? Huwag tayo magnakuha nito, boss. Diba? Huwag tayo magagawa nito. Okay? Ang ina. Niloloko tayo ng mga to eh. Because the fact that it was said, the threat was said by an official who needs to uphold a high standard of, the demand of her office. Parang hindi sa sure sa mga sinasabi nila, hindi sa sure. Okay ka sure, boss? Alam niya, parang nag-iisip pa eh. Alam yan. Ano? Should be upheld in such a high standard would to me fall under the category of a betrayal of public trust. That is my humble submission, Mr. Chair, Madam Chair, on the issue of the video that just flashed, it's played on the monitor, Madam Chair, Your Honors. Thank you. Maraming salamat po. Thank you, Honorable. Ang anak bias, no? Ang anak ba? Bakit na nga? Bakit na nun? Ajong. At this juncture, Nakita ko na naman mukha, anak nila yung naglilimaw. Ang pangit talaga ng lahi niya, putang ina niya. Pangit naman, masama ko kani. Meron mo yarn? Ina niyo. we recognize the Honorable Degamo. Yes, Madam Chair. I would like to speak from a personal experience. My husband, Kung ano may asawa ng gogol na namatay ah. Tama na, mayor lang yun ah. Gogol na. Ay, congressman na. Agri-glarn. Ano lang yan? Sinakalisan yung buhay ng asawa para sa posisyon. Di umano sa mga nakapanood ko lang ah. Ewan ko sa inyo, kutakin na nyo. Ano ginagawa mo, Gan? the late Governor Degamo, before he was murdered, Diba? Pinasok eh. Was murdered. Diba? Ewan ko sa inyo, tuloy, sige. Baka makapagkanta ako nito. Sige. Tuloy natin. by the way, we will be remembering his third death anniversary tomorrow. That's March 4. Share mo lang. Okay, tuloy. He received threats before he was tragically murdered. Okay, nako, paano mo ipapasok yan? Magkaparehas ko ng talit na ginawa ni Ma'am Sara yan kay Marcos, kasasawa mo. Yung nagpalit sa inyo, anonymous. Okay, yung kay Marcos, vice president niya. Yun ay kung papatayin si Ma'am Sara, patayin din naman siya. Diba? Patayin na kung ganun. Gantihan yan. Ganun yun. Yan sa inyo, ewan ko sa inyo. Diba? Pero condolence ha. Okay. Ganun. The threats at first were conditional. Like, if you do this, something will happen. But then, even though they were conditional, the fear and intimidation they cause
paliwanag ko lang, walang power si Ma'am Sara, walang power ngayon, lalo na ngayon. Pinagkaisahan yung lahat. Okay, wala siyang power. Kumbaga, kahit ako yan, pinagkakaisahan na ako. Diba, may plano na silang patayin ako. At alam ko yun, kasi may intel naman ako kahit paano. Kami na nga, magsalita talaga ako ng gano'n. Meron di ganun kalinaw. Diba? Meron nga, magbitaw ako ng gano'n. Na, kung kami na niya, pag pinatay ako, patayin niyo rin ng mga to. Diba? Ganun lang yun. Kakababae yan, no? Huwag kayo nahiya. Kung nahiya naman, kung kami na ka. Were very real. Conditional threats can turn into actual harm. Ano ba to? Ano ka ba? Pastor yan? Pari ka? Ano ginagawa mo ka? Hagul mo na, gusto mo hagul yan. Bilisan mo. Nangyari po yun sa amin. Mhm. In the same way, Mhm. when the VP reportedly made statements implying harm to the President, the First Lady, and the former Speaker, those statements are serious, even if phrased as conditional. Kasi words from someone in her position carry weight. It can intimidate other officials, it can influence decision, and even undermine public trust. That is why, in impeachment terms, such conditional threats are considered sufficient in substance. Mhm. It's not just the wording that Scoop ko na kaya to. Ang anak na mag-40 minutes na eh. Tagal ng punchline mo na eh. Oh. matters. It's the effect and potential for harm, especially when the speaker holds high office. Just as in my family's experience, conditional threats really must be taken seriously. Ano naman, nagkukongressman ka. Diba? Di umano. Basta ayaw ko na magsalita. Baka makontent ako. Baka makontent ako eh. Baka makahawa na naman ako, di ba? Takinan nyo. Hindi ako naniniwala kayo eh. Magkain kayo sa inyo, kaya sa kayo Ma'am Sara, kaya Marcos. Magkain ka yan. Okay, mas malalim to sa inyo, away pera ata yan eh. Kung naman hindi ko lang sure, ha? Ayaw ko na pag-usapan yung buwan nyo. Ganto nun. Gusto ko lang pong idagdag. The legal connection there talks about a threat does not have to be absolute or immediate to be serious. What matters is its potential impact, especially if the speaker holds power. Conditional threats can intimidate or coerce. Even a statement that starts with "if" can pressure officials or institutions to act a certain way. And high office makes it more serious. Maybe words from ordinary people may be limited in effect, but threats from a person who is holding a national leadership post carry far-reaching consequences. Kaya nga po, public office demands higher standards of behavior. Yun yung nire-require sa atin. Dahil if wrongly handled, and I must admit, my husband must have wrongly handled the situation back then that resulted now to his 3rd year anniversary, still waiting for justice. Aray ko.
Ang ina mo. Hindi ko na naman naguhan, hon. Ang sabi ko, may nakalapa. Ano nangyari sa asawa niya? Nahanap ba? Hindi naman nahanap ko sino pumatay sa asawa niya. Panahon pa ni Marcos nangyari yan, ha? Walang hustisya, men. Ganun lang yun. Basta may alam ako. Di umano. Aray ko. Sabi ko na, sir, ayoko na sagulit. Makapahamak pa ako, eh. Hindi na. Napanood ko na naman to, eh. Okay na lang. To be served. Yan lang po, Madam Chair. Thank you. Thank you, Honorable Digamo. Next in line is Putang ina to, nagputuro, oh. Gago, eh, no? Ang ina ka mukha talaga nila yung nagliliman, eh. Siguro kamakain niya to. Pangit, eh. Ano. Madam Endorser, can we finish first the manifestations of the justice members before we go back to you? Yes, Madam Chair. The Honorable Chua. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, Ay, sapat ng kumpan na to, eh. Ako, sobrang kumpan na naman naman. Sobrang kumpan na. Masama ugali, magnanakaw yan. Oo. Putang ina mo, kasuhan mo ako. Ang ina ka, magnanakaw ka. Gago ka, eh. Go, Nonoy. let me borrow the words of the late Justice Cruz, Justice Isagani Cruz, when he defined impeachment as a method of national inquest into the conduct of public men. Ang ina, magnanakaw talaga to, eh. Legit, boy. Legit naman. Kung wala ka lang, oh. Pagkakaliwala mo ba yan? Ang ina, magnanakaw to, gago. Maniwala ka saan. Ang ina to, kumatamkot ng malit na to. Alamgam ko, eh. Diba? Consistent. Bata nyo ng oneness to, eh. Diba? Ganun. Ang ibig sabihin po nito, ang tinitignan po dito ay yung mga taong nasa taas ng lipunan kung paano nila Ano? maglabas ng behavior sa publiko. Ang hinuhusgahan po dito sa impeachment ay yung kanila pong conduct. Obviously, napanood po natin, hindi po ito yung conduct na inaasahan po natin sa isang tao na may pangalawa sa pinakamataas na posisyon. Putang ina nyo, huwag giniwa ka na rin respeto, eh. Putang ina nyo, eh. Mga magnanakaw kayong lahat, eh. Diba? Kahit ako, mumurahin ko kayo, putang ina nyo, eh. Mga magnanakaw kayo, eh. Sa ating lipunan. Yung video po, ang tinatawag po natin, res ipsa loquitur. Ano yun? Putang ina mo, hagul mo. Ano yun? The video speaks for itself. Oh, tapos, masama na ka nun. Kami na yun, kayo kasi lumagal kay Ma'am Sara. Kayo kasi yung gumagawa ng paraan para mapabagsak siya. Wala kayo sa posisyon niya, putang ina nyo. Alam niyo kung nararamdaman ng tao? Kami na kayo kakaisan. Ano mararamdaman nyo? Putang ina mo, gago ka, kupan. Magnanakaw ka. Ating kailangan magpahaba. Hindi po ito usapin ng kriminal para tignan po natin ang elemento ng threat. Ang tinitignan po dito, Anong tinitingnan mo? Okay, paniwanag ko, gogo ka. pinakita sa atin. Yung conduct ba na pinakita niya, Putang ina mo, puro kayong paitan. Ano kanak? Putang ina, mga magnanakaw nga kayo kan sa kongreso, gago kayo. Ano kanak hinahanap mo? Bakit magaling sa'yo? Putang ina mo, magnanakaw ka nga, eh.
Diba? Wag ganun. Nila mo muna sarili mo, magnanakaw ka eh. Ay binetray niya yung public trust. Ito Tangina mo, wala ka ma... Kami yung nakakagulo ko ng niwala sa inyo eh. Tangina, kung naman ka na oh. Tangina, alam mo na mamgagaan ko eh. Let's go. ba yung kandak na inaasahan natin sa isang tao na mataas ang katungkulan sa lipunan? Mataas ka katungkulan niya, pero pinakakansahan niyo naman, putang ina niyo. Diba? Putang ina mo, yari ka na kung malapit ka na makulong. Marami mo kagaguhan ka na, makakasagwat ka rin lahat na, pag eto nalampahan ni Sarah, malalampahan niya talaga ito lahat, maniwala ka na saan. Pero itong mga nakaupo na to, itong mga nasasalita na to, yari yan lahat, boy. Alam ko na, boy. Boy, tuloy mo lang, boy. Pag sinagot po ninyo ko na ito po yung kandak, maaari ko pong sabihin, Ano alin? Ano yun? Tuloy mo. Oh. na wala nga po talagang substance. Oh, diba? Wala ka lang substance eh. Oh, ako, That's all, Madam Chair. yun na yun, putang ina ka. Pag nanakaw ka pa naman, tangin naman, yun na yun. Tangin naman, sa oras na ako yun ah. Tangin na ka, go. Let's be reminded that in various discussions of impeachment Tangin na mo, nailagulima, kupal, kamukha mo talaga nanay mo. Nalaki ka. process, we try to determine the fitness of the public official to hold public office. Tapos, That is for the record. okay. Any other member who wish to manifest? Hmm, You would like to add, Honorable Digamo. Yes, Madam Chair. And if I may add, Magiga mo na naman. itong grounds po na ito, we are not just dealing here with the VP. No? Ang ibig ko pong sabihin, kahit sino po, pwede naman pong ang source of threat is the President. Source of threat could be the Speaker, directed to the VP, the President, directed to the VP. It could be directed to any other public official. Pero yun po yung nakikita natin na hindi talaga dapat binabaliwala. Para wag naman pong matulad sa amin. Ang pinasok mo na naman sa inyo. Ang maganda man yung bawa ko pamilya mo. Ang kuro-kurakot na sa lugar niyo eh. Wag kami, alam mo Go. So it's not about personalities. It is about the actuations na ginawa at dapat may managot. Okay. Thank you po. Yun na yun. Thank you. Next is the Honorable Vice Chair Dumogan. Thank you, Madam Chair. Yun na yan. Anyway, yun lang. Mag-50 minutes lang tayo. Kuna, hagla-hagla eh. Ang ginawa ko na sa kanila, kinukan-kukan ko lang ng mga magnanakaw na to. Okay. Hayaan niyo mga boss, makatapos naman na to. Hayaan niyo, ang Panginoon, hindi naman tayo mapapayaan yan. Kung ngayon, sinusubok lang talaga yung tibay at lakas ni Ma'am Sara. Para pagkukuya, wipe out lahat ng mga kupan na to. Okay? Yun lang, huwag kayong susuko. Laban lang. Ako, naniniwala ako na malalampahan niya lahat ng to. Wala lang yan. Mas mabigat yung laban ng tatay niya na nasa ibang bansa. Tandaan niya yan. Okay? Huwag kalimutan mag-subscribe ha. Mag-react. Kung mabait ka naman, i-share mo na rin. Diba? Maraming salamat po. Ako po si Sir Gak. Ang Panateros. Gusto ko ni SMI. Supportan natin ang mga Duterte. Kasi alam naman natin na sila lang ang may kakayanan. Ayusin ang gobyerno to. Maraming salamat mga boss. Let's go!